Nakakataas nga ba ng blood pressure ang mouthwash? Kung may hypertension ka, tapos araw-araw kang gumagamit ng strong antiseptic mouthwash, may isang bagay na baka hindi mo alam. Paano kung yung pinapatay na bakterya ng mouthwash mo ay may role pala sa blood pressure mo? Sounds weird, right? Pero may science behind that. Paalala muna po, unang-una, hindi ko sinasabing masama agad ang paggamit ng mouthwash. At hindi rin ibig sabihin nun na kapag gumamit ka nito, magkaka-hypertension ka agad. Ang pinag-uusapan po natin dito ay ang madalas na paggamit ng antibacterial or antiseptic mouthwash at kung paano nito naaapektuhan ang natural na bakterya sa loob ng bibig. Alright, anong connection ng mouthwash sa blood pressure? Akala kasi natin lahat ng bakterya sa bibig dapat patayin. Pero ang totoo, may mga bakterya sa loob ng bibig natin na may ginagawa sa katawan natin. Halimbawa, kumain ka ng nitrate-rich foods tulad ng mga madadahong gulay. May nitrate compound yun na pumapasok sa katawan. Pero yung ilan sa nitrates na yon napupunta sa laway. May specific oral bacteria na kayang mag-convert ng nitrate to nitrite para maging nitric oxide. So, ano yung nitric oxide? Yan ang mahalagang tanong. Yung nitric oxide, yan ang tumutulong na mag-relax at magpaluwag ng blood vessels. Kaya, may papel po yan sa healthy blood flow at blood pressure. So, kapag gumamit ka ng strong antibacterial mouthwash, posible niyang binabawasan ang ilan sa mga bakterya na involved dun sa process ng conversion. Sa madaling salita, healthy oral bacteria, may nitrate, kino-convert sa nitrite, then nitric oxide para sa blood vessel relaxation. So, ano ginagawa ng oral antiseptic mouthwash sa oral bacteria? Kung ang isang antiseptic mouthwash ay malawak na nakakabawas ng oral bacteria, maaari niyang mabawasan ang nitrate to nitrite conversion. Yan ang biological mechanism na until now ay pinag-aaralan kung may talagang strong na kaugnayan sa blood pressure. Pero may importanteng distinction dito Hindi naman ibig sabihin na kailangan mong parimihin ang bacteria sa bibig mo o iwasan ang lahat ng mouthwash. Hindi po yun ang context ng video na to. Ang oral microbiome kasi complex po iyan. At ang evidence na ang mouthwash ay direktang nagdudulot ng hypertension ay resulta pa lang ng ilang pag-aaral. Pero diretsahan tayo. Nakakataas ba talaga ng blood pressure ang mouthwash? May mga human studies na nakakita ng bahagyang pagtaas ng blood pressure pagkatapos gumamit ng certain antibacterial mouthwash. May isang study, halimbawa, na nakakita ng pagtaas na 2 millimeters of mercury increase sa systolic blood pressure pagkatapos ng ilang araw na paggamit. So watch this video para maintindihan ninyo. So when you disrupt the oral microbiome, it shuts down nitric oxide production. We published, I believe it was in 2012, that if you use mouthwash, your blood pressure goes up. I was on the doctor's show several years ago revealing that if you use mouthwash, you lose the cardioprotective benefits of exercise. So think about this. You try to do all the right things. You try to eat a good diet. You try to get moderate physical exercise. But if you use in mouthwash, you eliminate the entire cardioprotective benefits of everything you're doing. So ang tanong, ano ang pwede mong gawin? Kung gusto mong bawasan ang paggamit ng strong antibacterial mouthwash, hindi mo naman kinakailangang humanap agad ng complicated na alternative. Start with the basic. Una, salt water rinse. Simple lang. Kalahating kutsarita ng asin sa isang basong maligamgam na tubig, imumog mo, then uluwa mo. Sunod po, xylitol mouthwash. Nakakatulong yan sa saliva production at may evidence na nakakatulong sa oral health, particularly po sa cavity prevention. Kaya lang, ang dami nagkalat niyan sa online. Ang hirap maghanap ng malinis ang ingredients. Makikita mo lang sa harap, xylitol. Pero pag tininan mo ang ingredients sa likod, ang dami ng food dyes, ang dami ng artificial ingredients, alcohol. So, tingnan lang po sa likod yung full ingredients list. Dapat wala yung mga nabanggit. Merong isang brand na maganda, yun yung Now Xyli White. Napakalinis ng ingredients niya. Kaya lang sa iHerb lang siya nabibili. At ang mahal. Pangatlo, baking soda rinse. Ayan. Parang katulad din ng sa asin, pero wag po nga araw-arawin ha. Pang-apat, clove-infused water. Cloves na ibinabad sa tubig. May video na po ako niyan about cloves. Panoorin niyo po. Pang-lima, coconut oil. Ayan ang pinaka-convenient. Kung ayaw ng mga timpla-timpla at ang gusto yung mumumugi na lamang. Ito po yung pinaka-natural at pinaka-highly recommended ko. Pwede itong gamitin for oil pulling. At may ilang studies na nagpapakitang maaaring makatulong sa plaque at gum health. Isa sa mga highly recommended ko na mabibili dito sa online, yung Coco Body. Anong maganda dyan?
locally made, gawa sa Pilipinas. Another thing, hindi colorum. Na-check ko na po sa FDA portal. Yan, nakikita nyo sa baba. Yan po yung result ng aking verification. At ang maganda diyan, napakalinis at natural ng ingredients. Pag binasa ninyo, wala kang mababasa na parang password ng Wi-Fi. Wala din food dyes, walang alcohol, walang artificial sweeteners, just the good stuff. So, ibig sabihin nun, magmumumug ka ng ang bacteria mo naman ay hindi nasasalanta. So, meaning, bacteria-friendly siya, pero nasa-serve ang purpose na magkameron ng fresh breath. Kung gusto nyo malaman, pwede nyo i-check yung mga reviews sa store and makikita nyo yung mga comment ng mga bumili. So, it's a good mouthwash po. So, kung gusto nyo palitan ang present na mouthwash ninyo ng mas natural, yan. Nadyan po sa cart na yan, yan yung smart choice ko. Pero, tandaan po, hindi nito pinapalitan yung brushing and flossing ha. At kung gumagamit ka ng mouthwash dahil nireseta ito ng dentist mo para sa gum disease or pagkatapos ng dental procedure, ibang usapan yon. Huwag basta itigil na walang advice ng dental professional. So in summary, kailangan ba natin matakot sa mouthwash agad? Hindi naman. Pero baka kailangan nating baguhin ang mindset na kapag mas maraming bacteria ang napapatay, ay mas healthy ang bibig. Hindi po. Because ang goal po natin is not to have a sterile mouth. The goal is to have a healthy oral environment. Kasi po, pag gumagamit tayo ng mga strong mouthwash, hindi naman niya namimili ng bacteria. Nadadamay pati yung natural oral microbiome. May bacteria po na harmful, yes, pero may bacteria rin po na may purpose sa ating katawan. Madami po iyan. At kung may hypertension ka at araw-araw kung gumagamit ng strong antibacterial mouthwash, maybe this is something worth questioning. Lalo na kung wala namang specific medical reason. Minsan kasi sa health, alam nyo, hindi naman ang tanong ay ano ba ang pwede ko pang idagdag sa aking healthy regimen? Kundi, ano kaya ang hindi ko naman kailangan talaga pero ginagawa mo sa kasalukuyan? At another question is, ano ang safe na product na pwede mong ipalit if ever nagagawin mo yan? And I think that is something worth thinking about. There you have it. Sana may natutunan naman kayo dito sa simpleng video na to. And thank you for watching. I wish you health everyone. God bless po. Healing starts with faith, followed by your plate.